Death Wish. So, paano nga ba ang mangyayari kung si Naruto at Sakura ang nagkatuluyan? Ano ang mangyayari sa storya ng Naruto? Bago natin alamin yan, please siguraduhin mo munang nakasubscribe ka na sa ating channel kung mahilig ka sa mga gantong klaseng content. Huwag mo na din kalimutang i-like yung ating video para mas madami pa yung makakita at makanood nito. At huwag mo din kalimutang suportahan ng ating Bilibili channel at yung ating second channel kung saan ko i-upload yung ating mga ibang videos tungkol sa One Piece, Hunter x Hunter, Bleach, Demon Slayer, Attack on Titan, etc. So with all that being said, atin na ngang alamin at sagutin ng tanong na paano nga ba kung ang nagkatuluyan si Naruto at Sakura. So, sa simula nga ng Naruto series, alam naman nating lahat na simula pa lang mayroon na ngang gusto si Naruto kay Sakura at showy, at alam naman ng karamihan na gusto talaga ni Naruto si Sakura. Pero alam din naman natin na itong si Sakura nga sa simula pa lamang naiinis na dito kay Naruto at hindi nga niya binibigyan si Naruto ng credit sa mga bagay na ginagawa niyang maganda. Pero after some time, slowly, dahan-dahan nare-realize ni Sakura na isang tao na mapagkakatiwalaan nga itong si Naruto at isang tao na kanyang ituturing bilang kaibigan dahil nakikita nga na yung progreso sa karakter at ugali nitong si Naruto. Pero yung pagtingin nga ni Sakura kay Naruto hindi napunta sa point o sa punto na meron na siyang romantic feelings towards Naruto. Pero dito nga sa ating video bibigyan natin ng kaunting tweak yung istorya ng Naruto para magkatuluyan si Naruto at Sakura. Noong 5 Kage Summit nga ng Naruto Shippuden, muntik na ngang mapatay ni Sasuke si Sakura gamit ang Chidori. Matapos nga yan, tinrush talk at sinabihan niya ng masasamang salita at masasakit na salita itong si Sakura na dahilan kung bakit nadurog yung puso ni Sakura. Pero di nagtagal, naka-move on naman itong si Sakura after several missions kasama si Naruto at Sai. At marirealize nga ni Sakura na all this time, itong si Naruto pala yung lagi niyang kasama at laging nasa tabi niya kapag may kailangan siya. Si Naruto nga yung laging nagko-comfort sa kanya kapag siya ay may problema at nahihirapan sa buhay. Si Naruto yung laging pumoprotekta sa kanya, pero sa ngayon hindi pa nga sure kung ano talaga yung kanyang nararamdaman dito kay Naruto. Bakit niya ito naiisip? Siya nga ay nalilito. Ayon sa ibang mga YouTuber at sources, sinabi nga sa databook number 3 ng Naruto na bata pa lamang daw itong si Sakura laging si Sasuke yung kanyang hinahabol at itong si Naruto naman ay parang epal lang o taong kinaiinasan lamang nitong si Sakura na tinuturing niyang talunan at taong palaging umeepal sa kanilang dalawa ni Sasuke. Pero after years na magkasama nga silang dalawa nitong si Naruto sa iba't ibang missions, na-realize nga daw ni Sakura na itong si Naruto nga yung palaging nasa tabi niya kapag siya ay may problema at nasasaktan. At si Naruto din yung laging punoprotekta sa kanya tulad ng sinabi ko kanina. Kaya naman dito nga sa storyang ito, matapos ang huling laban sa pagitan ni Naruto at Sasuke sa Valley of the End after ng 4th Great Ninja War, matatagpuan nga ni Sakura si Naruto at Sasuke na magkatabi at putol ang kanilang mga kamay, magkabilang isang kamay. Dito nga natin nakita sa original series na nag-sorry o nag-apologize si Sasuke sa lahat ng ginawa niya kay Sakura. Pero sabihin nga natin na this time, si Sakura nga naka-move on na sa lahat ng romantic feelings niya towards Sasuke. Pero umiyak pa rin siya dito, oo, dahil nga naalala niya yung lahat ng ginawa sa kanya ni Sasuke mula sa pag-alis sa Konoha noong sila ay mga genin pa lamang, sa muntik ng pagpatay sa kanya ni Sasuke during the 5 Kage Summit, sa genjutsu na ginawa sa kanya ni Sasuke bago ang huling laban nila ni Naruto, sa kanyang mission na patayin si Naruto at mga Kage, sa hatred niya towards Konoha. At hindi lang yan, may isip din dito ni Sakura yung mga paghihirap na pinagdaanan ni Naruto dahil sa mga actions na ginawa ni Sasuke. Yan nga yung mga naisip dito ni Sakura, kaya hindi na nga niya magagawang mapatawad pa si Sasuke sa lahat ng kanyang ginawa dahil siguradong hindi na nga babalik yung kanyang feelings kay Sasuke. Plus na-realize nga niya yung lahat ng pagkakamali ni Sasuke at kung bakit hindi karapat-dapat si Sasuke na mahalin niya. After ng Kaguya arc naging magkaibigan na nga itong si Sasuke at Naruto. Pero si Sakura hindi na nga magiging katulad ng Sakura na ating nakilala. Matapos nga
niyang ihil yung kamay ni Sasuke at Naruto noong naglaban sila. Ginamit nga nila yung mga hand seals para i-release yung Infinite Tsukuyomi. Then things get back to normal at nagkaroon nga si Sasuke ng 18-month imprisonment. Matapos siyang makulong, maglalakbay nga si Sasuke at magkakaroon ng journey para sa kanyang redemption arc. At originally nga, bago umalis si Sasuke, gusto sanang sumama ni Sakura sa paglalakbay ni Sasuke. Pero dito nga sa ating storya, hindi gugustuhin ni Sakura na sumama kay Sasuke. At mas pipiliin na lamang ni Sakura na sumama sa mga missions kasama si Naruto. Hanggang sa umabot nga tayo sa movie ng Naruto na The Last, kung saan kikidnapin nga ni Tonri Otsutsuki si Hanabi at Hinata Hyuga. So inireveal nga ng mga writers ng The Last movie na originally daw, itong si Sakura nga mapapasailalim nga din sana sa genjutsu ni Tonri. Yung genjutsu kung saan nakita nga ni Naruto at Hinata yung memories ng isa't isa. Pero sa original movie nga agad ngang nakawala si Sakura dahil sa kanyang matinding chakra control. Pero kung sakaling hindi nga nakaalis sa genjutsu itong si Sakura, siguradong may chance din sana na ang magiging kaharap nga ni Naruto sa genjutsu ay si Sakura, hindi si Hinata. So imbis na si Naruto at Hinata nga yung magpapalitan ng memories ng isa't isa para magkaintindihan sila sa mga nararamdaman nila, iba nga yung mangyayari. Imbis nga na si Naruto yung maliwanagan sa nararamdaman sa kanya ni Hinata na ngayon na nga lang niya na-realize dahil sa genjutsu, ang mangyayari nga kung silang dalawa ni Sakura yung mapapasailalim sa genjutsu na ito, makikita nga nitong si Sakura ang lahat ng memories at mga hirap, sakit na dinanas ni Naruto at kung gaano talaga siya kagusto ni Naruto. Tulad ng pagka-realize nga ni Naruto na mahal talaga siya ni Hinata sa original movie na The Last. Marami ngang marirealize si Sakura mula sa mga memories na makukuha niya mula kay Naruto. Tulad na nga lang ng mga pinagdaanan ni Naruto, yung time na niligtas siya ni Naruto mula kay Gaara pero hindi niya alam at tinakala pa nga niyang si Sasuke yung nagligtas sa kanya at nakipaglaban ng matindihan para lang maprotektahan siya. Pero si Naruto talaga to. So maraming ang bagay ang marirealize dito ni Sakura at dito nga magsisimulang magbago yung takbo ng kanyang utak. So imbis na si Naruto at Hinata yung magkasama na maglalakbay nga sa mga ruins, itong si Naruto at Sakura nga yung magiging magkasama. At dito nga natin makikita yung pagiging sweet sa isa't isa nitong si Naruto at Sakura na parang mas naging close nga sila ni Sakura at mas maamo na nga sa kanya si Sakura. Tulad na nga lang nung nangyari din kay Naruto at Hinata sa movie na kung saan kahit nga nasa mission nadidistract itong si Naruto dahil kay Hinata. Ganyan din yung mangyayari dito kung si Sakura at Naruto yung magkakatuluyan. So sa movie na ito, may scene nga na kung saan hinil ni Sakura si Naruto at halos maubos nga ang chakra ni Sakura kaya kinailangan niya munang magpahinga at halos mahimatay nga siya dito. Then after ngang magising ni Sakura, lalapitan nga siya ni Naruto para sabihing sorry at dito na nga nila mapag-uusapan yung mga kanilang mga nakita sa genjutsu na kung saan nagpalitan nga sila ng memories. At dito na nga nila sasabihin na ngayon naiintindihan na nga nila ang isa't isa at mga pinagdaanan ng isa't isa. At dito nga rin iiyak at magsusorry si Sakura kay Naruto dahil sa mga maling pagtrato niya dati kay Naruto. At dito nga din niya sasabihin na gusto na nga daw niya ngayon si Naruto at totoo na nga daw ito. Dahil si Naruto naman daw talaga yung tunay na nagmamahal sa kanya at narealize nga niya kung sino talaga yung palaging nasa tabi niya kapag may kailangan siya. At matapos nga ito magiging normal pa din naman yung takbo ng storya pero marirealize nga ni Hinata na may something sa pagitan ni Naruto at Sakura. Kaya naman unti-unti ngang malalayo yung kanyang loob kay Naruto dahil alam naman nating lahat na mahiyain itong si Hinata. So kapag naunahan nga siya ni Sakura wala naman siya magagawa kundi tanggapin na lamang unless malakas yung loob niya na makipag-agawan kay Sakura, di ba? Pero mapapansin nga niya yung changes sa chakra flow ni Naruto at Sakura kapag magkasama sila dahil nga marirealize ni Hinata na meron talagang something sa pagitan ni Naruto at Sakura. Pero dahil hindi nga nakita ni Naruto yung tunay na feelings sa kanya ni Hinata dahil si Sakura nga yung nakasama niya sa genjutsu, malabo nang magkaroon siya ng feelings towards kay Hinata dahil hindi naman niya tinuturing noon si Hinata bilang love interest kung hindi pa nagkaroon ng Naruto The Last movie. Magiging sawi sa pag-ibig itong si Hinata as she sees Naruto and Sakura getting married in the future. Magpapakasal nga itong si Naruto at Sakura at maaaring magkaroon sila ng anak na babae o lalaki. Kung lalaki siguro Boruto pa rin ang itatawag ni Naruto at Sakura sa kanilang anak. Well, hindi siguro siya magkakaroon ng Jogan o Byakugan
Pero malaki ang chance na matutunan nitong si Boruto na anak ni Sakura at Naruto ang mitotic regeneration o Nana dealings at may chance na maging isa siyang medical ninja na may sobrang laking chakra reserves as an Uzumaki. Pero siguradong magiging mas mahina nga siya sa original Boruto na anak ni Naruto at Hinata dahil wala namang special bloodline itong si Sakura at hindi naman siya nagmula nga sa isang pamilya na may Kekkei Genkai. So ano naman yung mangyayari dito kay Hinata? Well, di natin sure pero pwedeng maging sila ni Shino Aburame in the future o kaya naman pwedeng maging asawa niya si Kiba Inuzuka dahil sila naman yung kanyang mga kasama sa team at malaki yung chance na maging mas kaklose pa ni Hinata yung kanyang mga team members kaya kung sino lang sa dalawa yung pwede niya maging asawa in the future. So ano naman yung mangyayari dito kay Sasuke? Well, maybe ang magiging asawa nga ni Sasuke dito ayon sa ibang mga creators at mga nakikita ko sa Reddit at sa Google, maaaring ang maging asawa nga ni Sasuke ay si Karin. At kung magkakaanak naman sila kahit Sarada na lang din yung pangalan, magiging sobrang OP yung anak nilang dalawa dahil Uzumaki si Karin. Ibig sabihin magkakaroon ng sobrang taas na chakra reserves itong si Sarada kung ang magiging ina nga niya ay si Karin. At magiging mas malaki nga yung chance na ma-awaken ni Sarada ang Rinnegan dahil may blood nga siya ng Uzumaki at the same time may blood din siya ng Uchiha. So sana naintindihan nyo yung ating alternative story na paano nga ba kung si Naruto at Sakura ang nagkatuluyan. So sorry kung sobrang gulo ko mag-explain dahil antok na ako at kanina pa ako pagod dahil tatlong video na yung aking nire-record at alas 5 na nga ng madaling araw at sabog na ako, hindi ko na alam kung ano yung ginagawa ko, binabasa ko na lang yung script. So kung may mali man ako, sorry, ang mahalaga masaya ka. Yun lang naman guys, see you in the next video. Please like and subscribe, comment down below kung ano yung mga thoughts nyo sa ating video at huwag nyong kalimutang suportahan yung ating Bilibili channel at second channel kung saan tayo mag-upload ng mga videos tungkol sa ibang anime. So yun lang naman, bye bye.